Mabuhay! Isang mapagpalayang araw upang manood, makinig, matuto at magkaisa. Kami ang pangkat-apat ng STEM Technology at samahan niyo kami na balikan at tunghayan ang nagraang buwan ng wika sa taong panuurang 2023 to 2024. Tuwing buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang ng buong bansa ang wika upang ipaalala ang kahalagahan nito, gayon din ang kultura at kasaysayang pinagisnan ng bawat Pilipino. Noong ika-30 araw ng Agosto ay pinagdiwang ito ng Jose Rizal University na may temang Pilipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ginanap ito sa auditorium ng universidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay pinangunahan ng mga guro at mga mag-aaral mula sa dibisyon ng senior high school. Bukod pa dito, nakilahok din ang mga mag-aaral mula sa junior high school at college. Sinimula ng punong guro ng senior high school na si Ginoong Romel Navarro ang programa sa kanyang pambungad na pananalita. Binigyang diin ni Ginoong Navarro ang kahalagahan ng wika. Sumunod dito ay ang pagpapakilala ni Ginoong Mark San Jose sa tagapagsalita sa programa upang magbahagi ng kanyang kaalaman na naayon sa tema ng buwan ng wika. Isang makabuluhang presentasyon ang nagbigay daan para sa mabisang pag-aaral at pag-unawa sa kahalagahan ng wika at kultura ang ibinahagi ni Ginoong Manuel Banquito na may pamagat na mga wikang katutubo, medium sa pagtuturo at praktika ng saliksik. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon sa pagtatanong ng bakit hanggang ngayon ay maraming Pilipino ang nahuhumaling sa ibang wika? Bakit hindi muna nila yakapin ang kanilang wika? Ayon sa kanya, ang pananaliksik tungkol sa katutubong wika ay hindi usapin ng pinagmulan. Ito ay usapin ng kahulugan at kabuluhan ng wika na katutubo. Tinalakay niya rin ang hustong paggamit ng baybay. Dagdag pa dito ay inaisaad niya rin ang pag-aaral ng Pilipino o ng wika na ayon sa kanya ay hindi lamang nakapokus sa gramatika, kundi ito na rin ay may koneksyon sa politika at sa ibang aspekto ng lipunan. Ibinahagi niya rin ang kanyang pananaliksik na may pamagat na oo o oo na lang, ang subkultura ng pakikisama sa akademya. Tapos ang kanyang presentasyon ay isang nakawigiling bulwagan ng katanungan din ang nakabuhay ng interes ng mga manonood. Mayroong isang manonood ang nagtanong ng pananaw ng Ginoong Banquito sa paggamit ng baybayin bilang opisyal na sistema ng pagsulat sa Pilipinas. So ayon si Ginoong Banquito sa paggamit ng baybayin, ngunit binigyang diin niya na mahabang panahon pa ang kinakailangan upang tuluyang magamit ito. Ayon sa kanya, kinakailangan munang simulan ang proseso sa pagsasama ng baybayin sa kurikulum ng edukasyon upang matutuhan ito ng mga mag-aaral. Kinakailangan ding dumaan sa pangmalawakang pagre-revisyon ng mga dokumento sa Pilipinas. Pagkatapos sa isang makabuluhang presentasyon ni Ginoong Manuel Banquito ay ang pagpapakitang gilas ng mga grupo ng mga mag-aaral pagdating sa aktwal na pagbabalita o broadcasting. Binubuo ang programa ng pagbabalita ng 4 na bahagi. Ang ulo ng balita o headline, 2 lokal at internasyonal na balita, at isang infomercial patungkol sa isang produkto mula sa Pilipinas. Upang maisagawa ng matagumpay ang aktwal na pagbabalita, mahalaga na isa-isip ang nilalaman, paglalahad at daloy ng pagbabalita. Program bilang Robin Lauren Brown, nasungkit ang 7 medalya. Sa saka ng Cagayan, signal #1 na. Naging Best Actress ulit. Una sa balita, naglunsad ng press conference sa lungsod ng Quezon ang KWF o Komisyon sa Wikang Pilipino upang formal na bigyang tema ng Pilipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan ang selebrasyon ng Buwan ng Wika nitong Huwebes, Hulyo 27. Matapos lamang ang huling kalahok sa broadcasting, ay ipinamalas naman ng mga Rizaliano ang kanilang pagkamalikhain sa pagkuha ng larawan na may
may kapsyon. Ang aktibidad na ito ay naglalayong magbigay ng mga konteksto at emosyon sa bawat litrato. Ang kapsyon ay isang maikling teksto o deskripsyon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa larawan. Nagbibigay kahulugan sa mga visual na elemento at nagpapakita ng mga hindi nakikita ng direkta. Sa pamamagitan ng kapsyon, ang simpleng larawan ay nagiging mas makulay at may kabuuang kwento na nauunawaan ng mga manonood. Nagsimula ang panghapon na sesyon sa pagpapakilala ng mga hurado na isinagawa ni Binibining Christine Ranin, habang nagpatuloy si Ginoong Arvin Fernando sa pagpapaliwanag ng mechanics at rubrics ng patimpala na may pamagat na Dalawang Talumpati o mas kilala bilang tumbang speech, kung saan ang mga kalahok ay maghahanda ng kanilang mga sasabihin sa maikling panahon at ipapahayag ang mga ito sa isang pakikipagtalastasan sa paraang nakakainganyo. Ilan sa mga paksang natalakay ay ang pananalisik, kultura, kalayaan, bayan, pagkilala at iba pa. Upang maisagawa ng matagumpay ang Dalawang Talumpati, mahalaga na dapat may katapatan sa piyesa at damdamin na ipinapahayag. Nabubukaw o nahihikayat ang interes ng madla at mahalaga rin ang lakas ng tinig, diwa at pagbigkas ng talumpati. Sa pagwawakas, itinatampok ang kahalagahan ng wika, kultura at kasaysayan sa naganap na buwan ng wika sa Jose Rizal University. Hinihikayat ang bawat isa na ipagpatuloy ang pagmamahal sa ating sariling wika, hindi lamang sa buwan ng Agosto kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Jose Rizal University ay nananatiling haligi ng edukasyon at inspirasyon sa mga kabataang handang maging tagapagbantay ng mga mahalagang yaman ng wika at kultura.